My name is Effie. I had to flee away from Tab for the sake of myself and my kids to keep us safe. At the time, I repeatedly told the Ateneo University that children are not safe around him and it was their duty to remove him. I urged them to move him away from the campus, proceeded to launch a campaign of intimidation and silencing. The deaths of your kids were not only predictable but preventable. Sa gitna ng lahat ng ingay tungkol sa pagkawala ni Rene Baterbonia at Divine Adil sa Aurora, may dalawang boses na lumabas. Hindi mula sa mga abogado, hindi mula sa mga opisyal ng Ateneo, hindi mula sa mga investigador, mula sa sariling pamilya ni Coach Tab Baldwin, ang kanyang asawa at ang kanyang anak. Pero heto ang hindi mo inaasahan. Ang mga babala na ibinigay ng kanyang asawa ay hindi bago. Kasi matagal na palang sinabihan ng asawa ni Tab Baldwin ang Ateneo University na hindi ligtas ang mga bata sa paligid ng kanyang asawa. Matagal na palang humiling na ilipat si Tab Baldwin palayo sa campus, palayo sa mga menor de edad. At ang sagot ng Ateneo, ayon sa kanyang asawa, hindi lang sila hindi nakinig. Inilunsad pa nila ang isang kampanya ng pananakot at pananahimik laban sa kanya. At ngayon, pagkatapos ng pagkawala ng dalawang batang atleta, ang mga babalang iyon ay bumabalik sa harap ng lahat. Para maintindihan natin ang buong kwento, kailangan muna nating pag-usapan kung sino si Effie Baldwin. Ang kanyang buong pangalan ay Effie Kalogiru Baldwin. Siya ay isang New Zealand-based lawyer at siya ay ang opisyal na asawa ni Coach Tab Baldwin. Kasal sila noong 2011. Pero noong unang bahagi ng 2020, nagpasya si Effie na umalis. Hindi isang simpleng paghihiwalay, hindi isang ordinaryong pagtatalo ng mag-asawa. Ayon sa kanyang sariling salita, kailangan niyang tumakas para sa kaligtasan niya at ng kanilang mga anak. In early 2020, I had to flee away from Tab for the safety of myself and my kids, to keep us safe. Iyon ang eksaktong sinabi niya, tumakas, para sa kaligtasan. Pero hindi lang iyon ang sinabi ni Effie. Kasi bago pa man lumabas ang kanyang video statement, matagal na siyang nagsasalita sa Ateneo University. Paulit-ulit, malinaw, direkta. I repeatedly told the Ateneo University that children are not safe around him. Hindi isang beses, hindi dalawang beses, paulit-ulit. Sinabi niya sa Ateneo na ang mga bata, ang mga estudyante, ang mga manlalaro ay hindi ligtas sa paligid ni Tab Baldwin. At sinabi niya na responsibilidad ng Ateneo na alisin siya. It was their duty to remove him. Iyon ang kanyang salita. Tungkulin ng Ateneo. Hindi opsyon. Tungkulin. Kaya naman, nang marinig ng publiko ang mga salitang iyon, isang tanong agad ang lumabas. Ano ang ginawa ng Ateneo? Nakinig ba sila? Kumilos ba sila? At ang sagot ni Effie ay nagbago ng buong usapan. I urged them to move him away from the campus, the university campus, and they proceeded to launch a campaign of intimidation and silencing. Hindi lang hindi nakinig ang Ateneo. Ayon kay Effie, inilunsad pa nila ang isang kampanya ng pananakot at pananahimik laban sa kanya. Isang babae na nagbabala para sa kaligtasan ng mga bata ay tinakot at pinatahimik ng institusyon na dapat sana ay nakinig sa kanya. Pero hindi pa doon natigil ang pahayag ni Effie kasi may mensahe siya para sa mga pamilya ng mga biktima, para sa mga magulang nina Rene Baterbonia at Divine Adil. Rovelyn and Elias, the deaths of your kids were not only predictable, but preventable. Predictable. Preventable. Hindi aksidente, hindi malas. Predictable. Dahil may mga babala na. Preventable. Dahil may pagkakataon na maiwasan ito. The bodies of your kids are still warm and he's talking about moving on. That's terrible. Please believe him. Ang mga katawan ng inyong mga anak ay mainit pa. At siya ay nagsasalita na tungkol sa pag-move on. Iyon ang sinabi ni Effie. At sa mga salitang iyon, naramdaman ng buong bansa ang bigat ng lahat ng nangyari. Kaya naman, kasabay ng pahayag ni Effie, nagsalita rin ang kanilang anak. Si Giota Kalogiru, ang anak ni Tab at Effie Baldwin,
ay nagsimulang mag-post sa social media at ang kanyang mga post ay nagdagdag ng bagong layer sa kwentong ito. Sa isang tweet, direkta siyang nagsalita. The deaths of Renee and Divine were predictable and preventable. Parehong salita, parehong ensahe. Ina at anak, nagkakaisa sa iisang pahayag. Pero hindi pa doon natigil si Giota kasi may isa pang tweet siya na nakatuon sa mga taong matagal nang nakakaalam ng sitwasyon. Direkta niyang tinanong ang ilang mga personalidad. Kung naalala pa ba nila ang panahon na sinabihan sila ng kanyang pamilya na delikado si Tab sa mga kabataan. We warned you Tab was dangerous to kids. You mocked my mother. You placed Tab in the Ateneo dorms. We begged you to remove him. Tatlong bagay ang sinabi niya. Una, nagbabala sila. Sinabihan nila ang mga tao na delikado si Tab sa mga bata. Pangalawa, ginawa nilang katatawanan ang kanyang ina. Inagtatawanan ang isang babaeng nagbabala para sa kaligtasan ng mga bata. Pangatlo, inilagay pa si Tab sa Ateneo dorms. Mas pinalapit pa sa mga estudyante. At ngayon, sinabi ni Giota ang pinakamasakit na linya. You have 2 funerals to explain. 2 libing ang kailangan ninyong ipaliwanag. Kaya naman, may isa pang tweet si Giota na naging viral tungkol sa kanyang ina, tungkol sa mga kahilingan na hindi pinakinggan. My mom begged them to assign him into a different team, a team with adults, away from the university, away from minors. And they not only ignored her, but made her life living hell for months. Nakiusap ang kanyang ina. Hindi lang nagsalita, nakiusap. Hiniling na ilipat si Tab sa isang team ng mga adults. Palayo sa universidad, palayo sa mga menor de edad. At ang ginawa ng mga taong dapat sana ay nakinig. Ginawang impyerno ang buhay ng kanyang ina sa loob ng maraming buwan. Pero heto ang parte ng kwentong ito na kailangan nating pag-usapan ng maayos. Ang mga pahayag ni Effie at Giota ay personal na pahayag. Mga alegasyon, mga testimonya mula sa pananaw ng isang pamilya na malinaw na may matinding sama ng loob kay Tab Baldwin. Hindi pa ito napatunayang totoo sa korte. Hindi pa ito opisyal na naberipika ng kahit anong investigasyon. Pero ang katotohanang lumabas ang mga pahayag na ito sa panahon na ito. Pagkatapos ng pagkawala ni Renee at Divine, ay nagdudulot ng mas malalim na mga tanong na hindi maaaring balewalain. Kung totoo ang mga babala, kung totoo na paulit-ulit na sinabihan ng asawa ni Tab ang Ateneo, at kung totoo na tinakot at pinatahimik ang babaeng iyon, sino ang dapat managot? Hindi lang si Tab Baldwin, kundi ang buong sistema na nagpahintulot sa lahat ng ito na mangyari. Ito ang kwento ng asawa at anak ni Coach Tab Baldwin. Hindi lang kwento ng isang pamilya na nagkahiwalay. Ito ay kwento ng mga babala na hindi pinakinggan. Ng isang babae na paulit-ulit na nagsalita at paulit-ulit na pinatahimik. At ng 2 batang atleta na ngayon ay wala na ayon sa pamilya ng coach mismo ay hindi dapat nangyari. Ikaw na nanonood ngayon, alam mo kung paano ito naramdaman. Alam mo kung paano naramdaman ang galit sa isang sitwasyon na maaari sana ay naiwasan. Ang mga salita ni Effie, predictable and preventable, ay hindi lang mga salita. Iyon ay isang pahayag ng isang babaeng matagal nang nagsasalita at hindi pinakinggan. At ngayon, ang buong bansa ay nakikinig. Ang hindi sinasabi ng ibang balita, hindi lang ito kwento ng isang asawa at anak na nagsasalita laban sa isang coach. Ito ay kwento ng kung paano ang mga institusyon ay maaaring magpatahimik ng mga babala at ng kahihinatnan ng pagpili na huwag makinig. Ang pinakamahalaga sa kwentong ito ay hindi ang mga detalye ng relasyon ni Tab at Effie. Ang pinakamahalaga ay ang katotohanang may isang babae na paulit-ulit na nagsalita. At ang institusyon na dapat sana ay nakinig ay naglunsad pa ng kampanya laban sa kanya. At ngayon, 2 buhay ang nawala. Iyon ang dapat nating pag-usapan. Kaya habang patuloy ang investigasyon, habang naghihintay ang mga pamilya ni Renee at Divine ng hustisya, tandaan mo ang mga salita ni Effie Baldwin, ng isang babaeng tumakas para sa kaligtasan niya at ng kanyang mga anak, ng isang babaeng paulit-ulit na nagbabala sa Ateneo, ng isang babaeng tinakot at pinatahimik, at ngayon,
sa wakas, ay nagsasalita. The deaths of your kids were not only predictable, but preventable. At ang tanong na nananatili sa isipan ng bawat Pilipino, kung pinakinggan lang sana ang babala, nandito pa kaya sina Rene at Divine ngayon? Iyon ang tanong. At ang sagot ay responsibilidad ng lahat ng hindi nakinig.